Pag-uusapan natin itong Yamashita Treasure Marker sign na kung saan tatlong drilled holes, no? Tatlong nakatriangle na butas. Alam kong madami sa inyo, madami sa atin ang nakadiskubre nito, nakakita ng mga ganitong markers, no? Ito po ay nakaukit sa mga bato. Ano-anong mga kayamanan ang pwede nating makuha dito? Saan ang posibleng target natin? Yan po ang ating isi-share sa inyo. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting na naman. At ito ngang tatlong nakaukit sa batong drilled holes o 3 dots, no, na madalas ito po ang naitatanong sapagkat napakaraming nakikitang mga ganitong klaseng marker na ipinapadala sa atin. At kalimitan ito talaga ang nakikita nating mga sign, no, nakaukit sa bato na mga dots, no, tatlong dots na nakatriangle. May iba parang mukha pa, may mata na may smiley na bibig na kangiti. Ito po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan kung ano-anong mga treasure ito, ano ang pwede nating makukuha dito at saan ang posible nating target. Siyempre, uunahin natin mga ka-treasure hunter ang mga kababayan natin na nagbahagi na nakakuha na sa mga ganitong klaseng markers na 3 drilled holes, no? Bago yung analyzation natin, bago yung mga Yamashita Treasure Code. Isa-isahin natin yan para po lubos nating maintindihan ang possible target natin kapag tayo po ay nagti-treasure. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood, mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at para mapanood nyo yung mga nauna ko pang nai-upload na. So tayo nga po ay magpapatuloy sa pagbabahagi po ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Hapon dito po sa buong Pilipinas, no. Puno ang ating kabundukan at maging ang lugar po sa syudad ay napaglagyan din ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At hindi lang Japanese Imperial Army, mayroon pang mga naunang nanakop sa atin katulad ng mga insect, mga Kastila, na kung saan sila din ay nagdala ng mga kayamanan na kung saan nabaon sa limot, no, sa dating mga pinagbabahayan, sa dating pinagkukutaan ng mga dayuhan ay mayroong mga sikreto sa atin pong bansa. So ito po ay ating tinutuklas nga. So itong pinaka-topic natin ay hot issue, no, sa akin, para sa akin, sapagkat madalas ito ang mga napakaraming sign markers na naipapadala na nakikita ko, bukod dun sa mga heart shapes, bukod dun sa mga triangle, squares, no, na kurting bar, kurting kahon na box, ay ito pong 3 drilled holes o tatlong tuldok sa bato ay napakarami tayong nakikita. May mga mabababaw, maliliit na drilled holes, mayroon ding mga malalaki, no.
ano nga ba ang possible meaning nito? Saan natin makukuha ang mga kayamanan? Ano-anong mga kayamanan ito? Ito pong ating pwedeng matarget, no, kapag ating nalaman itong 3 drilled holes, no, meaning. At simulan po natin yan sa nakahukay na, sa mga nakakuha na ng mga ganitong klaseng sign markers ng Yamashita Treasure. So, unahin natin yung experience, no, bago lang 2023, no, na may 3 drilled holes sa bato na nasa puno ng baliti malapit. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kasi nakuhanan ito eh. At ano ang nakuha niya? So, ang 3 drilled holes, no, na sinasabi ay nagsasabing object, no, bagay na itinago, bagay na ibinaon, no. Anong klaseng bagay? Marami kasing bagay. Ito po ay kabilang unang-una ang diamonds o precious uncut stone or uncut stone. Depende kung ano po ang naitago ng mga Hapon, sapagkat object ang sinasabi, bagay ang sinasabi ng 3 butas na inukit sa bato. At hindi lang yan, ang 3 drilled holes ay nagsasabi din na mayroong 3 Yamashita Treasure Deposit, no? Depende yan kung gaano kalawak, gaano kalaki ang mga makikitang kasama niyang markers na triangles, heart shapes, no? Kasi magkakasama ang mga ito. May tunnel, mayroon din silang ibinaon na labas sa tunnel, at mayroon din silang ibinabalot mismo sa loob ng bato, at mayroon din silang bato mismo na treasure. Yun po ang tinutukoy ng object. So gold, diamonds, precious stones, no, mga bagay na iba't ibang uri. Ito pong 3 drilled holes. Pero yung 3 drilled holes malapit dyan ay may na-recover po ang ating kababayang treasure hunter. Ito po ay ang uncut precious stones, no. Nagpatunay na object ay malapit dyan sa 3 butas na yan, 3 drilled holes na yan. Ang tinutukoy ng object ay isang bagay, no, na nakabalot sa bato na precious stones. At ito nga ang nakuha nila, mga rubies na 24 pieces nakabalot sa loob ng bato, at yung bato mismo na mga meteorites na mahigit sa 10 piraso kung hindi ako nagkakamali. I-correct lamang ninyo ako dun po sa nakahukay, no. Mahigit sa 10 pirasong mga meteorites, no, malalaki ito, na mas malaki pa sa kamao. At ito nga po ay kumpirmado na meteorites nga. So object ang nakita nila, bagay na precious uncut stone. At bukod dyan ay mayroon silang nakuha na mga kutsara, tinidor, na mga silver, no, iba't ibang klaseng kagamitan na silver, mga helmet, lagayan ng tubig, mga kung ano-ano pang bagay na kanilang na-recover. Yan po yung object na yan na tinutukoy. So yan po ay hindi lalayo kung saan nakatatak ang 3 drilled holes na yan. Doon sa may punong baliti, kung nasaan yung bato na may nakaukit na drilled holes, ay mismong sa ilalim ng puno, malapit po doon sa 3 dots, no. Sa ilalim ng puno na baliti, doon nila nakuha ang mga uncut precious stones na tinutukoy ng 3 drilled holes na bagay na ibinaon. At bukod pa dyan, may ibig sabihin ang 3 drilled holes, no, na iba pa. Ito nga ay hahanapin ang 3 kahoy na nakatrianggulo, 3 punong kawayan or 3 iba't ibang klaseng punong kahoy
na itinanim ng mga Hapon na naka-triangle. At kapag nakita natin ito po ay nagsasabing may kayamanang itinago sa lugar kung nasaan naroon ang naka-triangle na mga punong kawayan or naka-triangle na mga punong kahoy or mga bato. At take note, dalawa po ang recovery operation ng mga naka-triangle na yan. Mayroong distansya, malayo, at mayroon ding nasa gitna or nasa naka-triangle mismo na mga puno, no? So ito pong nakahukay ay mayroon silang nakuha na naka-triangle, ay nakita na naka-triangle na mga punong kawayan, at ayon sa kanya ay malayo 50 meters, no? Sa gitna ng naka-triangle na punong kawayan ay napakaraming sign, markers, at wala doon ang kayamanan. Subalit ito ay nagtuturo, nagsasabing mayroong kayamanan sa lugar pero wala sa pinaglagyan ng mga sign markers. At ito po ay naroon distansya mula sa nakatriangulong mga punong kawayan. At natuklasan nila ito sa layo na 50 meters. 50 meters mula sa punong kawayan na nakatriangle northeast. Kapag tayo po ay nakaharap sa araw ay northeast ang direksyon, no, ng Yamashita Treasure na may layo po na 50 meters. At 3 po ang deposito ayon sa kanya, ay may 3 Yamashita Treasure na ibinaon. At depende po sa laki ng mga sign markers ang deposito. At kung maliit po ang mga ibinaon na pinaghati-hati ay maliliit din ang makikita nating mga punong kahoy, hindi ganun kalaki. At kung malaki po ang kayamanan ay posibleng malalaking puno katulad ng mga punong baliti, punong mga akasya, or malalaking punong kahoy na centennial, malalaking mga bato na nakalinya na 3, nakalinya na mga punong kahoy na 3. Yan po ay nagsasabing 3 nga ang itinagong Yamashita Treasure object ayon sa 3 butas na nagsasabing may 3 depositong itinago sa lugar. Yan po ang pinaka kahulugan ng 3 drill holes na yan. At take note, depende po sa plaster ng drill holes, no? Depende sa naka-triangle ng mga punong kawayan, punong kahoy, ang distansya, no? Kung magkaparehas ang distansya ng mga puno ng kawayan o punong kahoy, ay posibleng proporsyonal ang distansya ng kanila pong pagbaon ng kayamanan. Parihas ang distansya, 50 meters sa 50 meters ang distansya bawat isa, at kung 25 meters ay 25 meters din ang distansya bawat isa, bawat isang deposito sa kanila pong itinago. Yan po ay ayon sa salaysay ng atin pong ka-treasure hunter na nakatuklas ng kayamanan na may patunay na nakahukay sila. So proportion, yung distance niya ay pari-parihas halos, nagdidepende sa pagkagawa ng mga sign markers, no? Kung pantay na pantay ang pagka-triangle ay posibleng parihas halos ang distansya nila, nakahilera, nakalinya, ayon doon sa itinanim ng mga puno, nakalinya doon sa paligid ng mga marker sign. So hindi mismo sa mga sign markers ang naitagong kayamanan na kanila pong nakuha. Pero hindi natin alam sa iba pang mga nakaranas, nakakuha na, kung mayroon ba silang karanasan na nasa mga marker sign ang Yamashita Treasure main deposit. So ang nasa mga sign markers lang na natagpuan doon sa may punong baliti ay mga giveaway object na sinasabi ng 3 drill holes. So ibig sabihin, ito pong 3 drill holes, tandaan natin, ay mayroon talagang giveaway
na kalimitang nasa bato or siya ay bato na mismo, precious uncut stone. So yan po ang ating hagilapin kapag tayo po ay naghahanap sa mga ganitong klaseng sign markers. Gaano kalalim? Ito po ay may 4 to 6 feet ang lalim sa mga na-recover na mga ganitong klaseng treasure marker. Kung hindi po sa ilalim ng puno, nasa ilalim ng bato na kung saan nasa paligid ng malapit lang sa may drilled holes na nakatatak. Malapit lang, nasa paligid. Yung iba, hindi natin alam, baka nasa ilalim mismo ng bato. Doon po sa Zamboanga ay nakuha nila, hindi naman drilled holes ito, hindi 3 drilled holes, subalit nasa ilalim ng bato yung object. Ito po ay black opal ang kanyang nakuha. May lalim na 6 feet. So 4 to 6 feet ang kalimitang nakuha na hukay na giveaway. Yan po ang ating analyzation. Yan po ang ating nakalap ng mga impormasyon mula po sa ating mga kababayang nakakuha ng Yamashita Treasure. At bukod dyan, dinagdagan po natin ito ng analyzation mula po sa Yamashita Treasure Code. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa atin pong naibahagi sa inyo ngayong topic tungkol po dito sa 3 butas na nakaukit sa bato. Kung mayroon po kayong alam, mayroon po kayong nalalaman, paki-comments na lamang po sa ibaba. At kung mayroon po tayong mali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi nga perpekto. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood dito po sa aking mga videos. Hanggang susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap.